Napadala ko na sa kanya ang mga dokumento. Meron siyang 15 araw para mag-commit. So everything is good to go. Kahit hindi pa siya pumirma, the case will go on. Ang importante lang naman ay natanggap na niya. Nakahinga naman na maluwag si Conrad. Umuusad na. Totoo ngang magaling ang abogadong ibinigay ni Jason sa kanya. Pero hindi dito natatapos. Nagsisimula ka pa lang. Magsisimula pa lang na masaktan ang mami at ang lolo mo. Binuntatan naman ni Jason na malakas na tawa ang sinabi. Alam na alam talaga ng gago kung paano siya iinisin. Gago. Pareho tayo. Hindi na siya nagprotesta pa. Tanggap niya iyon. How about mag-celebrate tayo? Tara uminom? Bago niya nasagot ang tanong, ay bumukas ang opisina at iniluwa ang ina. Tatawagan na lamang kita. Nandito si Mami. Malakas na humalakak naman si Jason. Magsimula ka na magsabi. He was tempted. Sinalubong niya ang ina at hinalikan sa pisngi nito. Inutusan niya ang sekretarya na ikuha siya ng coffee para sa kanyang ina. Huwag ka na mag-abala anak, dinaanan lang kita. Dahil gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang papa magse-celebrate ng kanyang 86th birthday on Sunday. Kompleto ang pamilya. Sa Bulacan natin iyon ise-celebrate. At iyon ang gusto ng lolo mo. Mami, ita-travel natin sa lolo? Naupo ang ina sa tapat niyang upuan. May approval naman ng doktor. Magsasama naman tayo ng nurse. At isa pa, kasama naman natin ang Tito Lauro mo. Kagustuhan yun ng papa at dapat na mapagbigyan. At alam mo ba kung sino ang pinaka-espesyal na panauhin ng papa? Kaya kailangan madala mo si Miraya. Dahil si Miraya ang pinaka-espesyal na panauhin ng lolo mo. Masasalamin niya ang kasiyahan sa mukha ng kanyang mami. All the more na nahihirapan naman siya. So mauuna kami ni Kali roon. Isasabay na lang ba namin ang asawa mo? Pagkakataon na niya ito, na baka mapag-usapan nila kung paano aaminin sa mga matatanda ang totoo. Sa akin na lang, ma'am. Napangiti naman ang mami niya. Asang-asa ito na mauuwi sa maganda ang pagsasama nila ni Miraya. Bandang 2:00 na nagtungo siya sa kondo. The last time na nandito siya, pinag-usapan nila ni Miraya ang tungkol sa annulment. Sa loob ng iilang araw na hindi na sa hotel na nanatili, para niya tuloy nararamdaman ang paninibago. Pagkabukas pa lang ng main door, ang nakaupong si Miraya na kaagad ang sumalubong sa kanya. Nasa console table na katabi nito ang putiring cup. Sa paanan ay ang katamtamang laking backpack, kung saan nakapatong naman ang sling bag nito. Napatayo ito pagkakitang bumukas ang pintuan. Pero napaupo ring muli. Ang maliit na ngiti sa mga labi ay kaagad na napalis. Alam niya kung bakit napawi iyon. Ang ine-expect nito. Ang mami niya ang susundo rito. Ikaw ang makakasama ko. Nauna na sina Mami at Kali. Walang sagot siya nakuha rito. Nilampasan niya ito at nagtuloy patungo sa silid. Tiningnan niya ang kanyang buong kwarto. Nanatili pa rin ganoon. Kahit ang buong unit, walang ginalaw kahit isang bagay. Nag-shower lang siya na mabilis at nag-impake ng iilang pirasong damit. Hindi siya sigurado kung may mga maiiwan pa siyang damit sa farm. Isasarado na niya ang zipper ng bag nang mahagip ng paningin ang pantalong suot niya. Noong huli, naalala niya ang piraso ng papel na isinuksok nito sa bulsa niya. Elvira Lugardo. Nilaro-laro niya sa pagitan ng 2 daliri ang papel. Why did Miraya consult with psychology? Baka magamit nga niya ito.
Sinabi na niya iyon kay Jason noong nakaraan. Baka may tuktok ang pinakasalan mong babae. But it doesn't mean na ginamit nating grounded reckless say na may sayad sa utak si Miraya. It doesn't work that way. Pero baka magamit nga naman natin ang makukuha nating information mula sa doktor na yan. Hanggang maaari ay hindi niya iyon gagamitin. Kung ano man ang pinagdaanan ni Miraya, ayaw niyang i-invade iyon, ang espasyong iyon. Isinuksok niya sa isa sa mga drawer ang papel at lumabas na ng silid. Let's go. Tumayo si Miraya at chinek ang lahat ng saksakan bago ito sumunod sa kanya sa pintuan. Nanatili silang tahimik habang bumababa. Kahit hanggang sa sasakyan ay walang anumang pag-uusap sa pagitan nila. Kapag kasama niya ang babaeng ito, nagiging pipi siya. Paano ba nakakayanan ng babaeng ito ang mapanisan ng laway sa loob ng maraming oras? Sumandal ito sa bintana ng nakaunan sa ulo ang dalawang braso nito. Aksidenteng nalilis ang himlay ng polo nito. Her delicate skin was speaking. Pati garter ng baby blue panty ay nahantad. Baby blue cotton panty. Sino bang nasa tamang gulang ang babae ang nagsusot ng ganoong underwear? And it was even high cut. Ipinilig niya ang ulo sa naiisip. Binalak niya itong kalabitin upang ayusin ang damit nito. Hinayaan niya at sinikap ni ito ng tisyon sa pagmamaneho. Pero tila kinukulit siyang sulyapan ito. Gumalaw pa si Miraya. Mas umangat ang damit. Mas malaking bahagi ng balat na nito ang namimintana. Kumain ka na ba? Siya na ang bumasag sa katahimikan. Tinapay at gatas. No-wonder na ang payat nito. Paano ito magkaka-stamina sa kama kung ganito ito kapayat? Kama? Sa lahat ng bagay. Yun ang naiisip niya. Gusto na niyang batukan ang sarili. Iba na naman ang tinatakbo ng utak niya. Pinagpalagay niyang nagugutom lang siya. Minaobra niya ang manibela paliko sa drive-thru ng isang fast food chain. Magiliw siyang binati ng crew. Nakangiti ito sa kanya. Nagsisikuhan pa ito at ang isa pang crew habang sumusulyap sa kanya. Anong gusto mong kainin? Tanong niya kay Miraya. Wala. Hindi man lang lumingon sa kanya ang babae. Hindi siya pamilyar sa mga pagkain dito. Pero burger at fries ang in-order niya. Nagbayad at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Umaalingaw-ngaw na ang nakakainis na amoy ng pagkain sa loob ng kotse. Ngunit si Miraya, wala man lang kare-reaksyon. Ano ba ang trip ng babaeng ito? Hindi man lang ba ito nangangawit? Sinadya niyang patunugin ang bulsita at dumukot sa 4 na piraso ng fries at isinubo ito. Okay lang naman ang lasa, pero nakakauhaw. Ayaw mo bang kumain? Dinakatiis na tanong niya. Hindi. Nag-order ako para sa'yo. Doon naman napalingon si Miraya. Seryoso lang siyang tinitigan. Puminta ang hindi naniniwalang reaksyon nito. Eto oh, inginuso niya ang sisidlan at nagpatuloy sa pagmamaneho at manaka-naka itong sinusulyapan. Bumaba naman ang tingin ni Miraya sa pagkain. Pati ba namang pagkuha sa pagkain ay kailangan pagtalunan ng dalawang bahagi ng utak nito? Hindi nakakalason yan. Wika naman niya kay Miraya. Bumuntong hininga muna ito at binasa ang nakadikit sa resibo sa lalagyan. Binasa niya ang halaga nito. May dinukot ito sa bag. Itago mo na yan. Nayayamot niyang saad. Hindi nga siya nagkakamali. Pera iyon at tinangkas siyang bayaran. Nagdugtong ang mga kilay na ibinalik niya sa kalsada ang pansin. Sinikap niyang hindi maabutan ng stop sign. Pero inabutan pa rin. Inis na nahampas niya ang manibela.
Pwede mo bang buksan ang bintana? Naka-on ang aircon. Sagot naman niya rito. Nanahimik ito. Hindi umangil, pero siya itong tanga na binuksan pa rin. What for? May gagawin lang. Sagot naman ni Miraya. Inilabas nito ang ulo at tinawag ang dalawang batang babae na namamalimos sa unahan. Nag-unahan sa pagtakbo ang dalawang bata at papalapit sa kanila. Sa inyo na yan. Kainin ninyo habang mainit pa. Namamanghang nagkatinginan ang dalawang bata ngunit bakas ang tuwa sa mga mukha nito habang inaabot ang pagkain. Eto, bumili kayo ng anumang gusto ninyo. Inabot nito sa mas nakakatanang bata ang perang hinugot nito kanina. Sige na. Susog nito nang nag-aatubili ang paslit. Thank you po ate. Thank you po talaga. You're welcome. Nakangiti ito. Sige na. Uwi na kayo. Pagtataboy nito sa mga bata. Sumaradong muli ang bintana at kasunod ay ang muling pagbuhay niya ng makina ng sasakyan. Balik seryoso na naman ang ekspresyon ni Miraya. Binigyan mo sila ng pera? Walang masama kung paminsan-minsan. Pwede nilang gamitin sa masama yon. Nakita mo ba ang itsura ng dalawang batang yon? Sobrang tuwa nila sa burger at fries. Gutom sila. Totoong pulubi ang mga yon. Palibhasa hindi mo naranasang magutom. Kaya tingin mo sa lahat ng dukha ay manluloko. Halos masampal siya ng sinabi nito. Ito na ang isa sa pinakamahaba nilang pag-uusap. Ang magtiwala sa ibang tao. Hindi mo yun ikamamatay. Nakapikit na ito at akmang matutulog na. Pagkatapos sabihin yun. Para siyang driver ng isang tuod. Napatingin siya sa pagkain at sa inumin na nakasuksok sa bottle holder. Nauuhaw siya, pero tila nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Ang mga sinabi nito ay tila umeko sa kanyang imahinasyon. Nangangalabit sa utak niya. Bakit ba naaapektuhan siya sa ginagawa nito at sa mga sinasabi ni Miraya? The next stop, natagpuan niyang kinawayan ng isang pulubi sa daan at inabot ang hindi na niya nagawang ubusin na pagkain. Salamat iho, ang bait mo naman. Pinakiramdaman niya ang sarili. Tila gumaan ang pakiramdam niya. Tila ba mabuti niyang tao. Napapailing siya. Bakit ba bigla na lang niya itong ginagawa? A little confusion na pumasok sa kanyang isipan. Hindi sinasadyang napapalingon siya sa natutulog na si Miraya. Tulog na tulog ito. Pumapaibabaw ang mumunting hilik nito. May ilang hibla sa buhok nito na tumatabing sa mukha. Umangat ang kamay niya upang hawiin ang mga iyon. Pero inalis din niya ang kamay. Baka magising ito at mag-isip na masama sa kanya. Gumalaw si Miraya para lumapit sa kanya ang mukha nito. Dapat ay iiwanan na ng tingin niya ang mukha nito. Pero nanatili siyang nakatitig rito. Katahimikan ang naghahari sa nalalabing oras ng biyahe nila. Nasa bayan na sila na Nosogaray nang magising si Miraya. Tila nawala ang lahat ng antok nito sa katawan nang masilayan ang paligid. Napatitig ito sa labas habang nakalapat ang kaliwang palad sa salamin. Excitement ang mababaka sa mukha nito. Kung tutuusin, nagmumukha itong batang sabik na sabik. Pwede mo bang buksan ang bintana? Hiling nito sa kalaunan. Nang bumaba na ang salamin, inilabas ni Miraya ang kamay. Pati ang mukha ay nakadungaw sa labas. Isinasayaw-sayaw ng hangin ang ilang hibla na mahabang buhok nito na tumatakas mula sa maayos na pagkakapusod. Laging ang matataas na mga gusaling nakapalibot sa kanila ang natatanaw nito. Nakakahon ito sa bawat sulok ng kondo. Ngayon niya iniisip na inalisan niya ito ng pagkakataong palawakin ang mundo nito nang pinahinto niya ito sa pagtatrabaho. At may guilt siyang nararamdaman.
Tuluyan na niyang pinatay ang aircon. At pati ang bintana niya ay ibinaba na rin. Iba nga naman ang dampi ng hangin sa balat. Nakakatawa lang na pati siya ay inilabas na rin ang kamay. Tumunog naman ang phone niya. Kahit hindi niya tiningnan ang caller. Conrad? Si Olga ang tumatawag. Automatikong napalingon siya sa gawin ni Miraya. Conrad? Nandyan ka pa ba? Yes. Tila may pagbabara sa lalamunan niya. Nagdadrive ka ba? Naulinigan niya ang kaluskos ni Olga. May kinausap ito at binibigyan ng instruction. Conrad, I'm sorry. May kinausap lang. Kinabig niya ang manibela paliko sa daan patungo sa lupain nila. Malapit na kami sa farm. Okay. Panandali ang natahimik naman si Olga. Kasama mo siya? Tanong naman ito. Hindi na niya kailangang manghula pa kung sino ang tinutukoy ni Olga. Panakaw niyang tinitigan si Miraya. Nakikita niya na tila wala naman itong pakialam. Parang nilalamon ang bagong utak sa nakikita sa paligid. Yes, birthday ni Lolo. Well, hindi na muna kita aabalahin pa. Batiin mo na lang siya para sa akin, okay? Okay. Hinintay niyang ito ang unang magbaba ng telepono. Conrad? Behave, okay? I miss you. Nawala na ito sa kabilang linya. Para namang magnet ang otomatiko siyang napatitig kay Miraya. Ewan niya pero tila kinakailangan niya iyong gawin. Nang sumunod na minuto, muli na naman naghari ang katahimikan. Sa labas pa rin nakatitig si Miraya. Wala itong pakialam sa paligid. Pero nang makita nito ang pamilya niya na naghihintay, umaaliwalas ang mukha nito. Napangiti naman siya nang makita niya ang Tito Lauro niya. Katabi nito si Kali na nakasandal sa balikat nito. Nakadukwang naman si Kalex. Sa pasimano at ang ina ay tila may ibinubulong sa lolo niya na mas ikinalawak palalo ng ngiti nito. Huminto sila sa carport. Pareho nilang tinanggal ang seatbelt sa katawan. Akmang bababa na si Miraya ngunit napahinto ito at lumingon sa kanya. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanila ngayon? Napatitig ito sa nakangiting si Lolo Alvaro na may lamlam sa mga mata nito. Hindi pa ito ang tamang oras. Bumuntong hininga ito. Oo nga naman. Wait. Pinigilan niya ang pag-alis nito. Bumaba siya at pinagbuksan niya si Miraya. Kita niya ang gulat sa mukha nito na para bang malaking himala ang ginawa niya. This is the first time na ipinagbukas niya ito ng pintuan. Salamat. Kakaapak pa lang ng mga paa ni Miraya sa pavement nang bumungad kaagad ang matinis na tili ni Kali. Ate Miraya! Patakbo itong pumanaog sa tatlong baitang nang hagdanan at mahigpit na niyakap nito si Miraya. Napakagandang tingnan ng dalawa. Siya na ang kumuha ng mga gamit nila sa compartment. Ngayon nandito ka na ate. Hindi na ako maboboring pa. I miss you ate. Na-miss din kita. Kapansin-pansin mas nagiging komportable na ito sa pamilya niya. Mira iha? Iba ang ngiti at kinang sa mga mata ng nanay niya habang niyayakap nito si Miraya. Nagsimula itong mag-urira tungkol sa biyahe o kung hindi ba nahihirapan ang babae. Magalang at magilaw namang sinagot ito ni Miraya sa bawat tanong nito. Kuya, mukhang in love ang pamilya kay Ate Miraya ah. Tinapik naman ni Kalex ang braso niya at kinuha ang mga bitbit niyang bag at ipinanahik sa loob. Ako na magdadala nito sa kwarto ninyo kuya. Nagkatitigan naman sila ni Miraya. There was a silent protest in her eyes.
Naaagaw lang ni Tito Lauro ang pansin niya. Niyakap niya ito. Pinakahuli niyang nilapitan ang Lolo Alvaro. Ngunit bahagya lang siya nitong tinapunan ng pansin. Kali, Liana, pakawalan na ninyo si Miraya. Angil naman ng Lolo Alvaro na sumisilip sa mga babaeng hindi yata matapos-tapos sa kumustahan. Hinding-hindi na mapigilan ni Papa na excited na makita ka. Nakangiting inakbayan nito sa balikat ang manugang. Kanina pa yan tanong ng tanong kung anong oras kayo raw dadating. Ang nanay niya kay Miraya nang humalakak pa ang mga ito. Papalapit kay Lolo Alvaro. Pa, halatang-halatang mismo na si Mira ah. Biro naman ng Tito Lauro niya. Paano ba naman? Itong si Conrad ay hindi ako pinapansin. Samantalang itong si Mira, gustong-gusto akong makasama. Hindi niya alam yon. Kung ano ang mga ginagawa ni Miraya sa mga oras na wala siya. Pero totoo ang hinampo ng lolo niya. Bihira na lang niya itong napaglalaanan ng oras. Halika rito, apo. Nakangiting lumapit naman si Miraya kay Lolo Alvaro. Pero nagmano muna ito kay Tito Lauro. Tumatanda naman ako niyan, iha. Biro naman ng tiyuhin nang iabot ang kamay sa babae. Napapangiti na lamang si Miraya. Saka lumuhod ito sa sahig para magpantay sila ng Lolo Alvaro niya. Hay po, Lolo. Kinuha nito ang kulubot na kamay na matanda at nagmano at niyakap pagkatapos. Iba ang kislap ng mga mata nito habang nakayapo sa abuelo. Siguro, nakikita nito si Mang Raul sa katauhan nito. Although mas bata nang hindi hamak si Mang Raul. Miraya. Nakalapat sa makabilang pisngi ng babae ang kulubot nitong mga palad. Ang layo mo na sa batang iyakin noon. May suyo sa mga mata ng abuelo. Kung titingnan, mukhang tunay na maglolo ang mga ito. Hindi lang naman si Lolo Alvaro, kundi ang buong angkan. Kaya naman, kitang-kita niya kung paano tanggapin ng mga ito si Miraya. Buong pusong tinanggap nito ang babae sa pamilya nila. Napasok nito ang puso ng pamilya nang walang kahirap-hirap. Iisa lang ang napatunayan niya. Mahihirapan siyang aminin ang totoong estado. Not at that moment. So, saan ako? Nasolve na sila ng silid at pareho nakaharap sa king-size bed sa isang sulok. Nagpalipat-lipat ang mga mata nila ni Miraya sa kama at sa couch. Sa kama. Simple niyang sagot at sinimulang inilipat ang gamit sa closet. May mga damit pa rin naman pala siyang naiwan dito. Sandali niyang pinakaramdaman si Miraya. Inaasahan niyang mag-iinarte ito. Pero wala siyang narinig na anumang angil mula rito. Ilang sandali pa, nagtaka siya nang makita sa gilid ng mga mata at kumuha ito ng unan at kumot at inilagay sa upuan. Para saan yan? Sa closet pa rin siya nakatitig sa paghahang ng mga gamit na nakatutok. Kwarto mo ito, ako na lang dito. Sa kama ka na. May diing-giit naman niya sa babae. Hindi gugustuhin ni Olga na magtabi tayo. Kahit ang magsama tayo sa iisang silid. Natigilan naman siya sa sinabi nito. Kaswal nitong naisasali ang subject sa usapan nila. Walang mababakas na anumang emosyon. Nagpakawala naman siya ng tingin. Nakikinig ba ito sa kanya kanina? Huwag mo nang problemahin. Sa kama ka. Ayokong makita kanilang natutulog sa couch. May pagiging privacy invader pa naman ang mami niya. Lalo na kapag kasama nito si Kali. Baka bubuntot-buntot pa ito. Kay Miraya. Inaasahan niyang may maririnig pa. Pero nang lingunin niya, nakatitig lang ito sa kanya. Sa tumatagos ng mga titig, nakakapaso. Kaya naman nag-iwas siya ng paningin rito.
Isang masaganang hapunan ang pinagsaluhan ng buong mag-anak. Lahat ng paborito ng lolo ay nakahain sa mesa. Paminsan-minsan na lang sila nagsasama ng ganito, kaya naman hindi matapos-tapos ang kwentuhan nila. Hanggang sa nauwi sa kanila ni Miraya ang usapan. "Conrad, apo, kailan ko ba makikita at makakarga ang apo ko sa tuhod?" Halos mabilao ka naman siya sa iniinom nang marinig ang tanong na magkatabi sila ni Miraya ng upuan. Ramdam niya ang reaksyon nito. "Oo nga naman, anak." Susog naman ang mami niya. "Handang-handa na ako maging lola. Naiinggit na ako sa ibang kaedad ko na nag-aalaga ng mga apo." Umasim bigla ang suwabing lasa ng kaping iniinom niya. Panandali ang nag-uugnay ang mga mata nila ni Miraya na nakatitig din pala sa kanya. Sinusugan siya nito na sagutin ang mga tanong. "Wala pa po sa isip namin yan, Lo. Masyado pang maaga para pag-isipan ang magkaroon ng anak." Well, nagsisinungaling siya dahil hindi pa nila nagagampanan ang pagiging mag-asawa. Paano sila magkakaanak? Sunod-sunod ang naging lagok naman yan ng kape. In an instant, ay umiinit bigla ang dampi ng hangin sa kanyang balat. "Hayaan na muna natin silang dalawa na magsaya sa piling ng isa't isa. Pa, ate, kailangan nilang makilala muna ang isa't isa